Good afternoon, everyone. Ay, shocks. Good afternoon ba? Charot. Anyway, so, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Francis Cabrera Chako, no? At ako si John Justin S. Felipe. At welcome sa Care Cafe Communion episode. Eme! Woo! At for today's video, ano ba yung gagawin natin, Justin, diba? Bali kuya, ano nga ba talagang gagawin natin ngayon? Kasama kasi natin dito yung dalawang teacher na nakafocus sa science. Sino ba sila? Truly. At hindi lang sila nakafocus sa science. They are like the masters. Pero, ayun po. So, syempre, let's welcome po our two most esteemed guests for today. So, firstly, may you introduce yourself first po, miss? Hello, listeners. Good day to you. I'm Mrs. Louie. I handle junior high school science and earth and life science and general biology in senior high school. Yes, and how about Hi, copies? good afternoon, everybody. So, I'm Charmaine Di Abalos. I'm teaching chemistry, but my major is really biology. Ayun. So, yes. So, syempre, before tayo mag-start, so, how are you naman po, syempre? Like, kumusta naman po kayo ngayon sa araw na ito? Like, Okay lang naman, excited. gaano ka-excited, miss? Like, Super excited na maki-participate sa podcast today. Kasama si Misha, tsaka yung mga MOVE representatives natin. yes. So, how about you po? I'm excited also kasi isang magandang topic to, lalo na ngayon na marami tayong na-experience ng mga changes sa surroundings natin. So, I'm happy that we have this type of session. So, yun. So, yes, truly. So, Justin, ano bang tungkol saan nga ba, speaking of topic, tungkol saan nga ba tong topic natin today? So, bali po, miss, magpo-focus po tayo ngayon about sa climate po. Yun po talaga yung Yay! pinaka-pagpo-focus na. Kaya, to start off, the first question po is, ano po ba yung climate crisis na tinatawag nila? So, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na tayo ay nakaka-encounter ng extreme weather patterns, Yes, truly. extreme climate patterns for the past several years. Right now, talagang wala nang nagdi-dispute dito, 97% of climate scientists, 97% of scientists have concluded, that we are experiencing climate change and global warming due to human activities. So, wala na masyadong nagdi-dispute talaga dito. So, para accepted na to as fact among science, within the science community. So, ngayon ang dami nating na-experience such as global temperature rise, yung extreme weather patterns, shrinking of ice sheets, yung sa North Pole and South Pole, palitan ng palit yung mga glaciers doon, declining extreme weather events, tas sea level rise. So, ayun. So, hindi lang siya nangyayari dito sa Pilipinas but all over the globe. And, ayun, parang madami ng movements related sa increasing ng awareness about climate change. So, I think, very good on topic na to. Very appropriate for our listeners. Yes. So, how about you? Yung sa akin naman, I think na-mention na ni Miss E lahat nung mga general information about the climate crisis. So, on my end naman, one of the main climate crisis right now for me is the different political beliefs of different leaders that we have around the world. Kasi dahil nga magkakaiba yung beliefs ng mga iba't ibang country about climate change and global warming, naapektuhan yung mga movement na mga malalaking movement internationally and even locally. And here lang sa Pilipinas, wala tayong masyadong project about it. Kung meron man mga NGOs, but lesser in the government concerns from what I know. So, isa siyang malaking crisis para sa akin kasi economy and environment dapat magkasama sila or magka-tandem sila sa lahat ng bagay. Exactly, miss. So, in reports din kasi, miss, di ba? Like, parang, nung nag-start yung 2025, like, yung, I don't know, like, parang yung clock something na, so, yung doomsday, yes. Parang nakalagay na doon is 89 seconds before doomsday. And, in addition, since, gaya nga, miss, nang sabi ninyo, like, politically speaking, meron din mga countries na magkakaiba yung beliefs from what is truly happening right now. For example, na rin here po is yung, kung tama po ako, which is yung US, si Trump po is pinull out niya yung US from the Paris Agreement to which it was able to like parang
pas palakihin yung parang problem natin so far for now. So, Totoo. ayun. So, how about you, Justin? Ano lang naman po, yun dun po sa Paris Agreement na yung 2015 Paris Agreement, naging effective po ba yun kahit papano about po dun sa international leaders po para ma-mitigate yung effect ng climate change po? Ako personally, oo. Kasi, ang classic example natin dyan, yung Montreal Treaty, na kung saan nag-agree lahat ang issue dati nun, yung ozone depletion, Yes yung may po. butas yung ozone layer, tapos lumalaki yung butas. And so, nagkaroon ng Montreal Treaty na nag-agree lahat ng mga countries na, okay, we will reduce and totally eradicate the use of CFCs, yung mga chlorofluorocarbon. And it worked kasi several years later, okay, ngayon nga hindi na natin pinag-uusapan yung ozone depletion kasi okay na. Yes po. So, nag-work yung Montreal Treaty, nag-work yung nag-agree lahat ng mga tao, ng mga bansa na, okay, babawasan na natin CFCs. So, ganun din yung hope sa Paris Agreement na we will reduce our carbon emissions by 2030. Yun kasi yung deadline eh. Yes Kaya sabi po. 87 seconds. Kasi, ang deadline ay 2030. Na kailangan yung trend natin ay ma-reduce by -1 or -2 degrees or totally wala nang increase sa temperature. Yun yung goal sana. So very hopeful lahat na nang nag-sign up do sa Paris Agreement. Pero yun, katulad nga na nabanggit ni Misha, katulad yung Philippines, parang delayed tayo ng 2 years sa pag-commit sa Paris Agreement. 2015 yung Paris Agreement, 2017 yata siya napirmahan ng presidente natin during that time. Tapos nung merong nag-audit sa atin kung if we are keeping our promise to the Paris Agreement as of 2019, hindi. Kasi during by 2019, talaga majority pa rin ng energy natin galing pa rin sa coal. So, ganun. Tapos ngayon, may mga nagpo-pull out pa ng mga bansa. Kaya, ayun, sa akin malaking problema yan kasi, yun nga, katulad nga nung nabanggit ko, nung tinuturo ko yung disaster readiness. Ethical problem kasi talaga yung climate change. Kasi, how can you convince people living today to make decisions that will benefit the people of tomorrow? Yes. Parang gano'n na. Yung decision mo dapat ngayon, para yan sa susunod na generation. Parang ang hirap i-convince nung mga tao ngayon na magdesisyon sila para sa kinabukasan. Parang yun yung source ng ethical dilemma ng climate crisis, ng climate change. Yes po. So, another thing din po na medyo napapansin ko rin so far is that aware naman tayo na merong climate change. Pero ang nakakabahala dun is that wala talaga tayong ginagawa. So, parang in Or that hindi way po, enough. parang mga ganong way, like, another thing, like, example po, yung mga government agencies natin, like, parang hindi natin sila mapapansin as a way na parang bugs ito, may problema tayo, bugs, meron tayong ibibigay na solusyon. Like, the thing is that parang so far, nangyayari yung climate change, pero nagbubulag-bulagan tayo na wala tayong ginagawa. So, yun po. So, Ano lang po, clarification lang po, kasi ang dami rin po mga jargons na nasabi. Ano po ba yung pagkakaiba ng climate crisis sa climate change? Since magkaiba po silang term, ano po ba yung pagkakaiba? Ito, parang nakapag-browse ka sa climate crisis mo. Tama. Yung climate crisis kasi, from what I understand, are mga bagay na, I'm not, Yung climate change, yun yung phenomenon. yung nag-shift po. Yun. Oo. Climate crisis, ayun, yun nabanggit ni Misha kanina. mga underlying concerns in Concerns. relation to climate change. One of which is economical reasons. So, di ba, ang isa kasi sa pinaka-goal ng Paris Agreement is to really lessen the use of fossil fuels or carbon emission. So, yun Yes. yung nagko-cover. Yung carbon emission, isa siya sa mga contributor for greenhouse gases. So, I think most of you naman are familiar with greenhouse gases. So, Yes, isa sila sa reason bakit nagiging warm yung temperature sa Earth. So, yun, kaya nililesen nila yon. And isang problem with that is kung ililesen ng fossil fuel in economy, isa siya sa pinakamalaki na contributor ng money sa lahat ng country. So, marami mga countries na nagpapatayin para sa fossil fuels. So, maraming mga leaders ang gustong makakuha ng coal or Yes. mga fossils or what. And ang problema naman nun sa Paris Agreement on my end
it's too expensive to transition from fossil fuel to renewable Renewables. energy. So ano ba yung mga renewable energy? We have yung mga Windmills po. windmills, tapos Geothermal. mga geothermal, nuclear power plants. Sa Pilipinas, isang malaking concern ng nuclear power plant. Pero kung iisipin mo, napakagandang project din ng nuclear power plant. So, kailangan siya ng mahabang plano. No. Then, isa yun sa mga for me, climate crisis. So, ano bang pipiliin mo? Is it the economy? Oh. Or Yeah. is it yung sinabi ni Miss Tai kanina, yung pwedeng mangyari in the future? So, isa sa... Yun. Parang, ayun, classic dilemma on planet over profit. Or profit ba over planet. Parang, yun yung climate crisis, yung dilemma natin, mga political problems natin when it comes to solving climate change. Climate change yung scientific phenomenon na na-observe natin. Exactly po. So, to move on, pero, ayan na nga po. So, syempre naman, as individual Lasallian leaders, pero ayun po, as leaders ourselves naman po, most especially yung mga students po nating nakikinig ngayon, so, how do you think can we contribute naman po as an individual in this crisis that we are having right now po? Yung medyo ko dyan, kasi ito lahat tayo, meron tayong carbon footprint. Exactly. So, kahit anong gawin natin, Yeah. hindi tayo pwedeng magmalinis na wala tayong contribution sa mga problemang nararanasan natin. Siguro me or us as teachers, the only thing that we can do is to educate all of you. Yes. So, not to educate you per se na dahil wala kayong alam sa environment and all, but to trigger something in your mind. Yes. Parang, kasi kayo na yun generation yun na yun. Kumbaga, patapos na yung sa amin during that time. So, kayo na yung dapat nun. So, kung sino man na magiging leaders in the futures and all, as we all know, sa Pilipinas, medyo lesser ang focus sa environment. Yung national budget pa lang natin, medyo focus siya sa infrastructures. True. So, lesser talaga siya sa environment. And if babalikan natin yung mga environmental laws natin, super onte. Kailan pa yung last time na nagbaba ng environmental law? So, yung mga siguro sa inyo, since kayo na yung mga mamimili ng mga leaders or baka pwedeng kayo yung maging leaders in the future, baka kapag nalaman ninyo or nabigyan namin kayo ng mga activities na magpapakita sa inyo na meron palang something na kulang sa Pilipinas na kailangan. Especially, if you're going to read different researches, ang Pilipinas ay sobrang yaman sa biodiversity. Totoo. Exacto Sobrang po. yaman natin dyan sa parte na yan. Pero bakit hindi mayaman ang Pilipinas? So, yun ang isa sa pinakakailangan nating makita. So, kasi malaki yung factor na pag maraming may alam kung ano yung pwede nating makuha dun sa mga environment na meron tayo, resources na meron tayo. Isang malaking leap yun for our economy. So, yun ang para sa akin. So, just educate. And syempre, kayo din, in the future, you will educate other people as well. So, Okay. ikaw ba, paano, as a student naman currently, Justin, paano mo naaano yung sarili mo? Like, kung ano yung parang gusto mong gawin as a student para malesen mo yung impacts natin or ano? Yung pinaka nakita ko po talaga na mga project dito sa school is yung ano po, pagiging main activity ng mga pag-a-advocate ng mga about sa climate po. Kasi tulad nga po ng sinabi ni Miss yung simpleng awareness lang, yun po talaga yung pinaka-factor na magtutulak sa ibang tao na parang i-resolve yung problema ng climate. Yun lang. So, yes, miss. Sige. In addition to your answers, no, yung yung actions against climate change, pwede siyang ma-divide into low impacting, parang middle impacting, high impacting actions. So may mga ginagawa tayo, katulad niyan, mga turn off the lights, mga ganyan-ganyan. Pwedeng ilagay siya sa mga low to middle impacting solutions to climate change. Pero meron tayong mga high impacting solutions. May mga pinropose na yung science community about that. So, number one doon, nabanggit ko na yun siya, put into power people with long-standing record of green policies. Exactly, miss. Hindi yung, pag sinabing long-standing record, as in, bago siya maupo sa pwesto na yun, talagang may advocacy na siya, may tree planting, may ganyan-ganyan, may ganyan. Talagang nakapaglaban siya against mining, ganyan-ganyan. Hindi yung i-elect lang natin, yung parang nagkaroon lang ng green policies just for the sake of, for that particular election. Yung may long-standing record, kasi yun yung dadali nilang philosophies and paradigms and mga policies pagdating pag nasa pwesto na sila.
Then, ito, yung ibang pinropose ng science, yung having one child less or having fewer children. Kasi, syempre, less people, less carbon footprint, katulad ng banggitin mo siya, less carbon footprint, less carbon emissions, less increase in temperature. Yun, ganun. At saka, ayun, nabanggit din doon yung isa sa mga pinakamalaking nagko-contribute sa carbon emissions yung air travel. Di ko alam kung nasubaybay niyo to ng pandemic, naging significant yung decrease ng carbon emissions natin. Air quality. Dahil lang sa 2 taon na walang air travel, more or less air travel. Pero syempre hindi natin, nalulungkot ako kasi parang naging life goal na talaga yung mag-travel. Yes. Life goal na yung sumakay na airplane, magpunta sa ibang bansa, magpalipat-lipat ng ganon. So, minsan nalulungkot din ako kasi habang yung mga estudyante kapag binabasa ko yung mga essay nila, when I grow up, I will limit my air travel, I will be cautious of my carbon footprint. Kaso pag nakikita ko pag college na sila, pag adult na sila, kapag na sila, travel naman ng travel, kasi saan din naman nagpupunta. Yun, pwede naman maging choice yun yung mga ganong bagay na makakalimit sa carbon footprint, kasi hindi mo naman talaga totally mababawasan. Hindi mo naman totally totally mawawala, pero kaya mong bawasan. At saka ayun, ang pagiging active sa mga tree planting activities, mga mangrove planting activities, sobrang laking benefit nun. Kasi hindi naman lahat ng tinatanim doon nagsusurvive. Parang Exactly. maliit lang yung rate ng survival ng mga tree saplings na tinanim doon. So, kung mas marami itinanim, edi higher chances of winning. Exactly. Kaya malaking bagay yung pagiging active natin doon sa mga ganong activities. Pero I have concern naman dun sa tree planting. Parang choice of tree na ito. Yun, tama din Kasi naman. yung iba naman kasing mga tree planting activity, tanim lang ng tanim. Pero ang mga trees kasi, meron silang capability to change oxygen to carbon dioxide. Totoo. So may mga limit na ganun. So yung madalas kasi na nakikita ko mga project doon. Yung iba, ano pa yung ginagamit is pang mga wood, mga Oo. furnitures ang tinatanim Oo. nila, mahogany, gano'n. Ganon. So, pero kung titingnan natin ang mahogany, maraming hindi magandang nagagawa ang mahogany. So, is biodiversity. So, kumbaga nakaka-apekto siya sa ibang puno. Mm-mm. So, kaya yung mga ganong factors sana ma-consider din sa mga tree planting. Lalo na pag may mga sasalian kayong tree planting activity. Siyempre, mag-search din kayo. Ano bang, tama ba yung punong itatanim for that specific location? Kasi meron tamang puno sa isang lugar. Oo. Yes. Considering kung ano yung mga animals na nandun. So, isa siguro yun sa dapat tingnan din kapag mga tree planting. Okay. So, sorry. Oh my God. Wait lang. Sorry. Oh my gosh, sorry po. So, speaking of tree... Binata ako, sorry. Speaking of tree planting po, so, given the fact na kayo po, last year, miss, kung tama ako, nag-tree planting po kayo, miss. Oh. Then kayo, miss, this year. Mm-mm. So, kumusta naman po yung experience nyo doon? Yung nangyari na to, yung headed by LRC, partnership with LRC, mangrove planting siya. So, yung community kasi na yon, marami kasing hindi may alam kung para saan ang mangrove. Yes. So, ang mangrove, hindi lang siya makakatulong dahil makakatulong sa isang maliit na bagay. So, malaking parte ang mangrove. So, nakakatulong siya sa biodiversity ng mga... Kasi yung mangrove na yun, pwedeng itlogan ng different sea animals. Totoo. And isa pa doon is poprotektahan niya yung isang community na malapit sa shore. Kasi pwede niyang yung mga waves. Yes So, pwede po. niyang maapektuhan yun. So, masaya ako na nag-open ang De La Salle Subel ng mga ganong project. And also, sinasali nila yung mga estudyante. Kasi isang malaking na yun. Kasi minsan, madalis, kasi sa loob ng isang classroom kasi, mabilis ituro ang isang bagay. Pero yung values na makukuha, hindi yun basta-basta inatuturo. Unless mararanasan yun mismo ng mga tao. And isang malaking pasasalamat ko sa Lasal na merong mga ganong projects. And also, yung mga students is active din sa pagsali sa mga Yes. How about Ako ganun din. Ilang taon na ako sa Lasal? 15 years. Siguro, hindi ko na din mabilang for ilang tree planting activities. Yun na sa liyan ko. Tapos may taon pa na yung club ko ay Earth Savers Club. So talagang very active kami sa coastal cleanup at saka tree planting activity sa mga ganyan. So, ayun.
Ako kasi parang, as teachers, we also have to practice what we preach. Sa classroom, ganto ako na, climate change, we should be for carbon emissions. Pero, Yes. yun, kailangan isabuhay ko din yun. So parang, feeling ko, parang social responsibility ko din, na mag-participate sa mga to. At makita ng mga estudyante na nagpa-participate ako rito. At makahikayat pa ako ng maraming estudyante na mag-participate sa mga gatong activities. Kasi parang, kumbaga, literally, we are planting that seed of awareness in their mind. Tapos Yes pag naging po. adult sila, you'll never know, baka ma-replicate din nila yun sa ibang kapwa nila, makahikayat sila ng kaklase nila, makahikayat sila ng sarili nilang mga malilit na mga grupo na nagpapaka-active sa ganyan. So, yun, we also, as science teachers, we also have to practice what we preach. So, parang, parang advocacy namin yun, parang social responsibility namin. Yes. Pero miss, tanong ko lang po about to sa panghikayat, paano po ba nalalaman, yung tree planting mga activities po ba na program, ano po, limited lang po ba sa inyong teachers? Kasi po, ako po Hindi mo, hindi ko po alam na may Ito kasi mga depende, ako yung mga nasalihan ko in the past, yung sa SAO, sa Social Action Office, Yes po. may mga email sila sa mga teachers, ganun. Then, may mga tinatap sila ng mga clubs, for example, Tugon, yung mga ganun. So yun, mga nai-invite nila yun. Then, several years ago, meron din yung 1 million trees and beyond. 1 million trees, project yun ng De La Salle Philippines sa makapagtanim ng 1 million trees. Yun naman buong school naman yun. Tapos nung lumagpas na sa 1 million, naging 1 million trees and beyond na. Kasi beyond 1 million na eh. So ganun, parang meron naman siyang school-wide na mga program, tapos meron naman invitational na mga ganyan. So siguro, kapag merong may maghahawak na Earth Savers Club, edi kasama na siya ng tugon na matatap lagi sa mga ganyang activity. Yung mga club ko next. Club na siya next year. Kaso the Humanities 101, I can't. Ayun. So, ayun. So, should we move on? Speaking of projects po, syempre, as a Lasallians, di ba? So, syempre, bakit po ba importante talaga yung yung pagpapahalaga natin dun po sa Earth Day po natin ngayon? So, in your opinions po. Ako, I don't think kailangan Earth Day lang siya. Kung pwede nga lang Earth Week, Earth Month, Earth Year, ganon. Kasi, ako personally, sa pagtuturo ko, posibleng sa isang unit ko lang matouch itong climate change. Baka sa loob na isang academic year, 2 to 3 days ko lang to matouch. Yung disaster readiness, meron doon unit on climate change. Pero ang disaster readiness, natuturo lang siya sa grade 12 or grade 12 na isang SEM. Yes po. Ang nai-envision ko sana kung pwede ma-embed na talaga siya sa science curriculum na mag-start tayo sa grade 1 kinder hanggang grade 12 na may maiaalat tayo na certain contact time with the students to learn about the environment, to learn about climate change. Kasi yun yung edge ng ibang bansa na very active pagdating sa combating with climate change. Yung katulad sa Bhutan nga, sila, carbon negative nga sila eh. Hindi lang sila nagdadagdag, kumukuha pa sila ng carbon emissions galing sa ibang bansa. Kasi sa kanila, talagang naka-embed talaga sa buong buhay nila yun, sa lahat, sa education, sa curriculum, sa lahat, yung pag-combat sa climate change. So sana ganun din sa atin. Kasi ang malungkot dyan, sa sitwasyon natin, yung Philippines, isa tayo sa may pinakamababang carbon emissions kasi napakaliit lang ng bansa natin. Yes po. Yung mga maliliit na bansa, tas yung mga archipelago, yung mga katulad natin, maliliit lang yung contribution natin sa climate change. Pero tayo yung talagang number 1 tinatamaan ng climate change. Parang number 1 nga yata tayo or number 4 sa buong mundo. Kasi nga, archipelago nga tayo, di pag tumaas yung sea level, edi lunod na tayong ganyan. Tapos yung mga landlocked countries naman, sila naman yung malataas ang carbon emissions. Di na magbabanggit, pero alam na naman yung mga malalaking bansa dito sa Asia, sa Northern and Southern America. Ganyan. Yung mga mayayaman na bansa dun sa bandang dun. So sila yung matataas yung carbon emissions, pero sila naman yung hindi ganun tamang-tama ng effects ng climate change. Yes. So, at a global level, meron ding ethical problem. Responsibilidad nilang pigilan yung carbon dioxide emissions nila. Pero sinong magsasabi sa kanila na uy, may maapektuhang mga bansa sa mga political choices ninyo.
tayo ba yung magdidiban? Naapektuhan nyo Kami. kami! So, babasa yung carbon emission, sino makikinig sa atin? Parang ganun. Kaya ganun kataas yung hope ng mga tao sa Paris Agreement. Kasi yun yung pampulis natin eh. Dapat, ideally, dun sa mga bansang nag-e-emit ng maraming carbon pero hindi sila apektado ng climate change. Exactly. Medyo ganun. Ganun din. Tapos yung sa generational problem din. Hindi naman to problema ng kabataan ngayon eh. Kasi itong mga decisions na to, kailan pa na 1985 pa yata, sinasabi na ni Carl Sagan na may climate change. The generation pa yun noong 1985, di pa kayo pinapanganak ng mga magulang, hindi ba pinapanganak? Pero yung effect ng choices nila, nararamdaman ng kabataan ngayon. So, hindi ito kasalanan, pero ito yung mundo na mamanahin nyo sa amin at sa mga naunang generations. So, kailan tayo magsisimulang mag-decide? Hindi para sa sarili natin, kundi para sa susunod na generation. So, ayun. So, ayun po. So, yun. So, yun. So, sa tingin niyo naman po, so, why do you think advocating for climate... Ay, hindi. Nasagot na yan. So, yun po. So, sa tingin niyo naman po, in a personal level, di ba? Ano yung mga pwede nating gawin na madadaling mga bagay pa lang? Like, let's do this step by step, kasi, di ba? Mga realistic Ganun kasi. steps. Para sumakses tayo, miss. Di ba? Para sumakses tayo, dapat step by the step po. So, sa tingin niyo po, ano po yung mga steps na yun para po sa inyo? For me, ang pinakamaliit na bagay na pwede nating gawin is proper segregation. Yes. So, especially e-waste. So, meron akong napanood na documentary about e-waste. Masaya ako na meron na sa Pilipinas. So, kasi sa ibang bansa, super higpit nila sa segregation. And I think tayo, kung makikita, gagawin natin isa-isa. So, for example, tayo lahat sa briefings, lahat tayo magpa-proper segregation. Isang malaking, malaking factor na yun. Maliit siya, pero pag pinagsama-sama mo yun, isang malaking bagay na siya. So, dito pa lang sa school, nasasabi ko may segregation, pero proper ba? So, Yun yun siya. po. Meron mang clustering, meron mang segregation na pero I think hindi 100% na nagagawa yung proper segregation. Pero ba't ba importante yung proper segregation? Kasi yung pag hindi proper yung segregation ng waste natin, napupunta kasi yun sa ilalim ng dagat. So, ang nangyayari doon, naapektuhan lahat. So, pag naapektuhan kasi, ako kasi, sa biology kasi, di ba, alam naman natin na yung biodiversity, apektado lahat. Yes Pag nawala yung isa, apektado yung lahat. Yes, So, yes. dun pa lang, makikita natin na yung mga waste natin, yung mga plastic waste natin, pag napunta siya sa ilalim, affected yung mga sea creatures. Pag affected yung sea creatures, affected din tayo. So, yung maliit na bagay na yun na para sa atin, sobrang liit lang. Yung simpleng pagtapon ng pinagkainan ng candy sa tamang pagtapunan, isang malaking bagay na yun para sa akin. So, disiplina, kumbaga. So, proper discipline sa lahat ng bagay. Kasi mahirap sabihin, paano ko ililesen ang carbon footprint ko? Kasi lahat ng galaw natin may carbon emission yan eh. For example, pupunta lang tayo sa school, hindi naman pwedeng maglakad tayo, lalo pag malayo. Tama? Hindi siya convenient for all of us. Hindi din naman natin pwedeng sabihin, huwag tayong gumamit ng mga technology kasi nga nabubuhay tayo sa technology world. So, hindi din natin pwedeng sabihin na huwag tayong mag-travel kasi nga isa siya sa goal ng bawat isa sa atin. Gusto mag-travel, gusto magkaroon ng magandang ekonomiya. Pag nagkaroon ng magandang ekonomiya, maraming factories. Ang mga factories, nagpo-produce siya ng maraming bagay. Yes. So, malaking, kung iisipin, mahirap talagang malaman ano ba yung pwede kong gawin as someone. And para sa akin, isa yun yung sa tamang pag-segregate ng mga basura. So, kumaga, sustainability. How are we going to sustain everything that we have right now? Kasi, kung bili tayo ng bili, produce tayo ng produce, dumadami yung basura. So, yun lang sa akin. Ako, ayun, ang jumping point ko yung sinabi ni Miss Sha about consumerism. Kasi, mayroong certain group of scientists na kiniklaim nila na climate change is the symptom, consumerism is the cause. Okay? Yun nga, kaya naman talaga tinatayo yung mga factory nito kasi may demand for this particular product. Yes. Na pag walang demand, sarado yung factory, di walang carbon emissions. Yun nga, katulad na banggit ko kanina, we are bombarded by these messages na profit over planet na ang dali-dali na lang bumili kasi mismo nasa phone na natin yung mga apps na pambili dun sa mga bagay na yun na parang nagiging game na siya, parang laro na lang siya, parang swipe, click, check out, ganyan. Na
na, oo, convenient siya sa buhay natin, totoo naman yun. Pero, yun ba talaga yung best course of action to take? Yes. Na kailangan ba talaga kada isang order, isang deliver, or pwede bang isang bulk? Or pwede bang may isang lugar na doon ka bibili by bulk? Kailangan ba every month pupunta sa mall, or pwede pumunta twice a year lang, then bibilin mo lahat ng kailangan mo para isang punta lang? Yung mga ganon. And then, yun, we have to have we have to be very particular with the messages that we are receiving. Kailangan ba talaga kada taon palit ng cellphone? Kailangan ba kada taon palit ng rubber shoes? Kailangan ba talaga pumunta dito? Kailangan ba talaga mag-travel? Kailangan ba talaga to? All to sell that idea na ito yung kailangan mo para maging masaya. O pwede ka bang maging masaya kahit wala ka ng mga kinoconsume na mga bagay na to? Kasi ganun yun double-edged sword yun eh. Parang binibentahan na tayo, tas nasisira pa yung earth dun sa action sa pagbili natin. Tas sila lang yung nagpo-profit, then sila pa yung protected sa climate change. Exactly. Kasi in-expect mo ba ng mga may-ari ng mga brands na to ay talagang sobrang maapekto ng climate change? Baka nga sila pa yung elevated yung mga bahay, may mga bunkers, may mga air conditioner, may mga ganyan sila. Samantalang tayo na they are literally feeding off on our insecurities and our gullibilities and our own money just to make their lives better. Tas tayo din naman yung talo sa dulo. Ayun, yun naman. Ako ganun, I really limit my consumption as much as possible. Yung mga damit, nire-repair ko. Pag bumili ako, medyo magtatagal, ganun. Hindi rin ako nagpapadala sa uso na kailangan gawin mo to. Lagi akong suspicious eh. Pag may mga ads, do this to be happy. Talaga ba? Meron bang dyan? Exactly. Will there be significant increase on my happiness pag pumurchase ako ng bagong gadget na yan? Parang hindi rin naman. So, or siguro kuripot lang talaga ako kaya. Hindi ako masyado nagko-consume. So, kung maging conscious lang tayo sa mga kinakonsume natin, at hindi lang food na consumption na, kundi binibili natin, at kung gaano siya magtatagal sa buhay natin. Lalo clothing, may. Oo yan. As in. Sobrang laki ng waste ng Totoo. ng fashion. Tapos sinusunog lang naman yung mga yun. Lahat ang hindi nabibenta, sunog na yun kasi Uy, ba, bago. miss? Oh, yung iba nga, yung mga fashion brands nga, ini-slash pa nila yung mga bags, yung mga damit, para hindi na siya magamit ulit. Kasi next season, bagong linya na naman ng mga damit at sapatos at bag lalabas nila. So, para mag-decrease yung quality, ini-slash nila yung mga sinusunog nila, tinatapon nila yung mga damit, para hindi na siya mabibili, gano'n. Para tayo, mapilitang bumili ng bago, kasi wala na silang binibentang gano'n. So, ang dami, alam mo sa totoo lang, parang siyang rabbit hole. Na pag tinignan mo, ang dami talaga, systemic talaga yung problema. Pagdating dyan sa climate crisis. So, awareness, knowing about it, letting it affect our own choices. Malaking bagay na yun para sa mga kabataan. Kaya sana pa rin adults kayo, yung mga nakikinig. Exactly. Yung mga lesson na natutuhan nyo ng high school, kailangan dadalhin yan hanggat adults na kayo. Hindi yung pag nakatawa kayo sa Facebook, travel, kakasabi mo lang, mismo picturean ko nga yung essay mo, Francis. Para malaman ko na nag-promise ka na, nag-commit ka na you will lessen your carbon footprint, tapos ipopost ko yun pag nakita ko na. Medyo ironic nga yung success na alam natin. Kasi pag madalas iniisip natin, pag naging sumakses tayo, iniisip natin is mabibili ko na lahat ng gusto ko. So, hindi na natin, nakakalimutan na natin yung mga lessons natin. No? Kunwari lang tayo nagpi-pledge, environmental pledge. Pero pag nakuha na natin yung mga kaya nating makuha, hindi na natin iniisip yung mga effect nun. So, isa siya sa medyo irony ng buhay. So, pag sumakses ka at the same time, yung environment naman yung nadedihado, nagsasuffer dun sa So, ano ba ang pinakamagandang gawin? Wag na lang ba yumaman? Mga ganun choices sa buhay. Yes, and then, getting the things from what you have said po. Firstly po, from Miss Sha. Honestly, isang pet peeve ko yung hindi marunong magtapon ng basura. Like, gets mo yun, Miss. Like, alam mo, Miss, yung bumili ka lang ng fishball, tapos, di ba may, tapos gaganon mo lang. As in. Literal, like, kahit nasa tabi mo na yung basurahan. Literal, Miss. Tapos yung isa pa pong nakuha ko po doon is wag masyadong gumastos. Like, i-cancel lahat ng mga parcel na yan. Sorry. Lalo na pag pa-isa-isa yung delivery. Yes. So, sobrang daming bubble wrap ng isang tapos ganyan lang pala kaliit naman ng binili mo.
Pero ayun, miss, guilty po ako medyo doon. Ano po? Ganyan ka kasi. Segregation po, miss. Para po malinaw rin po sa mga nakikinig as of now. Ano po pa yung pagkakaiba ng biodegradable, non-biodegradable, pati nung recyclable? Hindi mo ba alam? Alam po naman, pero po para lang aware yung As the name implies na pag biodegradable, kunyari paper, ano ba, 1 to 2 months, yung mga paper fibers nun, parang mabe-breakdown na into smaller particles, tapos parang wala na siya, ganun. Um, Syempre yung glass, medyo matagal yun. So biodegradable, bas parang ang glass? May mga non-biodegradable na kahit gaano siya katagal maiwan sa environment, di siya nagbe-breakdown into smaller particles, maski into molecular level. Kaya nga yung plastic, non-biodegradable yung plastic. Kasi kahit parang 85 years na yata yung mga wrapper ng mga plastic, buo pa rin sila, gano'n. Yung mga non-biodegradable. Recyclable naman, you can convert it from one form to another. So ito, pwede mo i-recycle into coasters, ganyan. Pwede mo i-convert into a different purpose, different forms. Ayun, yun yung mga terms na ginagamit ko. Ako yun, medyo hobby ko din yung mga mag-recycle sa mga bagay na mga ganun. Yung, kunyari, mga old keys, yun yung sabitan namin, binibend lang na ganun. Yes. Kesa bibili ng hook, yung mga ganun. Yes, miss. Tapos kung pwedeng mga used pallet na lang, kesa bibili ng mga bagong mga wood, yung mga ganun, mga maliliit na bagay na ganun. Madali naman nang makita ngayon kung Ang dami sa na. mga signages kasi ng mga biodegradable, non-biodegradable, minsan nilalagyan nila ng examples. Yun nga po. May mga illustrations na. So, wala na tayong reason para hindi mag-segregate ng tama. Totoo. Kasi meron na nakalagay, unless di kayo marunong magbasa. Oo. So, Kung hindi marunong magbasa, yung iba illustrations naman. Yung nabanggit to ni Misha kanina, napupunta yung basura sa ilalim. Doon sa abyss, as in, yung sa pinakamalalim na Yes. part, Marianas Trench, pinakamalalim na part, nakakuha na sila ng plastic dun. Sabihin, umabot na doon yung plastic natin. Yung tayo, hindi tayo nakakapunta dun sa pinakamalalim. Pero yung plastic, basura. as in. Tapos may plastic na din sa, may plastic na rin sa cerebrospinal fluid, nakakuha na sila ng microplastic doon. Meron ng microplastic sa semen, may microplastic na sa bloodstream. So yung tinatapon natin, na-ingest natin, pupunta rin naman sa atin. Kasi di nga sila nagbe-breakdown. So kung may mga alternatives naman sa plastic, why not din? exactly. Better choices yung mga yun. Yes po. Then, isa pa pong question, miss. Para matapos yung debate dito. Kasi, miss, Debate pala. kasi yung paper, masasabi po ba natin yung biodegradable or recyclable po? Ano sa tingin niyo? Depende sa Depende. papel. Mm-mm. Ang usually kasing nire-recycle is yung mga karton. Mm-mm. Carton yung mga recyclable po. Mga Kapag tough- yung tough material. mga maninipis na papel naman, most of the time, nilalagay siya sa biodegradable. Degradable. So, ay. Basta yung nagbe-breakdown siya into pulps, into fibers. Biodegradable yun. Pero yung malalaki, pwede naman siya i-recycle. Okay. Okay, so Ayun. yun. Made of tougher material. So, speaking of papel rin po, ano po, yung isa rin po siguro sa mga kayang gawin ng mga estudyante ngayon about sa climate change is yung mga research paper po. Ano po bang insight niyo po sa mga research Exactly. na nakafocus po sa mga climate change? Research paper, Of- literal na as in- papel na research Hindi paper po. or research? Yung research na Ah! po. Gagawa ng research para Oh. ganun, miss. Ako Like, lang. dapat po ba saan nakafocus para mas ma-lesson po? Ano ba, bias ako dyan kasi syempre biology major ako. Nung sa history ko ng pag-handle ng mga research ng capstone, for several years, naka-gear kami towards environmental rehabilitation nga na to improve the environment. So, siguro, kung may option yung mga estudyante na maging gano'n na parang STEM-aligned, na may experiment talaga, may process talaga silang ginawa to help the environment, I think parang mas maganda na yun ang trend. Hindi ko naman sinasabi na yung qualitative research na gano'n, di na rin siya importante. Pero bias nga ako kasi Kaya science bias din major naman. nga ako. Kaya yun nga yung gusto ko na pwede experimental quantitative research about environment, about mga ganyan-ganyan. I think magandang yun yung direction ng ilan sa mga senior high na andun yung kanilang Narinig mo yun. aptitude ba, tsaka alignment at interest ba. Yes, so, On my end naman, siguro local, within the community. Kasi mahirap kasi sa ibang researches ng students, kasi yung mga ibang mga students ko before, ginagawa nilang big agad. So, True. siguro mas magandang mag-focus kayo. Ano bang problemang meron kayo sa paligid? yes. So,
minsan kasi mas okay mag-research kung ano yung talagang nasa paligid ninyo. So, kayo kasi kung mismo yung makakakita. Totoo. So, at mas ang magbe-benefit doon at the same time is kayo din. So, mahirap mag-research actually ng environment ang focus. Bukod sa expensive siya, marami ka pang kailangang papel na ano. So, kumbaga kung i-compare mo siya sa ibang type of research, medyo mas tedious siya ng onte. Kasi tulad ng sabi ni Mr. may experiment, unlike yung ibang research, magpe-prepare ka ng survey, magtatanong ka and everything, then you'll communicate the result. Pero pag mga scientific researches, mas magastos siya. Gastos talaga. Costly, super gastos sa factor. Kaya unti lang medyo ang gustong mag-research ng environmental tsaka or science related. Siguro depende sa inyo kung anong merong resources kayo. oo. Yun ang unang-una. At kung align din sa Yes, interest ninyo. oo. At dapat mag-interest. Kung pwede lang sana, miss. Yes. So, ayun. So, to move on na naman. Sige, mag-move on na ako. Ay, charot. So, ayun na nga. So, for the second to the last question naman po. So, how does the DLSE was able to promote sustainability within our school naman po? Personally po, from your experiences. How, ano na? Like, paano po na-promote yung sustainability here in school po sa tingin ninyo? Meron na, ayan, may mga tree planting activities naman, may mga coastal cleanup naman, katulad nung sa grade 8 last year, yung kanilang outreach ay about, may bird watching, nagpunta sila sa wetlands, nag-coastal cleanup sila doon, nagkaroon sila ng seminar about eco parks, yung mga ganun. So, I think, naka-embed naman kahit papano sa mga gantong activities sa mga estudyante, yung mga gantong awareness. Siguro ako propose ko sana na yung mga subjects na to, parang hindi lang siya sa iisang unit itatakil. Kung pwede bang distribute ba siya all throughout the grade level, yung disaster readiness, pwede ba siya buong senior high na maging subject, yung mga malilit na bagay na gano'n. And I think, ayun, parang kahit pa paano responsibility rin siya ng mga science teachers na as much as possible, ma-embed, kung kayang isingit sa mga lesson, yung mga gantong mga lessons, kung ma-embed siya kahit hindi siya topic, kung ma-embed siya sa curriculum ng each grade level, I think mas okay din naman 'yan. Kung may mga existing naman pero mas palawakin pa sana at mas gawing accessible sa mas maraming estudyante. Yes po. Sa akin naman siguro, since first year ko sa DLSE, so ang nakita ko ng mga sustainable plans nila is yung pagta-tie up sa different community. So, isa siya. So, sustainability siya in a way kasi yung mga resources na meron tayo, natatransfer siya sa ibang community na may kailangan. So, it's in a way sustainable aside sa mga na-mention ni Miss na mga project. So, parang hindi nasasayang yung resources na meron ng DLSE kasi natatransfer siya sa ibang. So, kumbaga na mas napoprolong yung gamit. So, isa siya sa mga sustainable plans ng SUBEL na ako so far, aside from mga environmental projects. Also, yung mga activities na meron na ginagawa natin sa school. Yes. So, ayun, ikaw naman, just. Ayun po, miss. Gusto ko lang po ng segment na story time po. Yay! Story time! Yay! So, bali po, miss, sabi niyo nga po kanina na parang tawag po dito. Tuloy-tuloy din po yung problema about sa climate change simula pa po nung kahit hindi pa po pinapanganak tayo. Ngayon po, para po makarelate naman po yung mga estudyanteng nakikinig. Mga kabataan. Yes po. Nung mga estudyante rin po ba kayo mismo? Like, aware rin po ba kayo na may ganito po tas gusto nyo rin po ba ng pagbabago ng mismong mga estudyante pa lang po kayo? Ito, totoo to ha. Totoo talaga to. As in, hindi to dahil para lang sa show na to. Kinukwento ng nanay ko at parang medyo may alaala din naman ako na pagdating nga doon sa pagtatapon ng basura, hindi nga daw ako nagtatapon ng basura. Kaya pag uwi ako, kinder pa lang daw ako, yung pockets ko daw, punong-puno ng basura. Yes. Kaya pag tinatanong ako, ba't di mo tinapon? Sinasabi ko daw, ba't daw hindi ko tinapon sa labas? Sabi ko, sa bahay ko na lang daw tatapon. Nice. So, tapos, ang hilig ko rin mag-recycle, na sabi daw nila, ultimo daw yung wrapper ng McDo, yung fries. Hindi ko daw tinatapon, iniipon ko daw. Sabi ko, recycle ko to. Tapos puno-puno ng bote ng wine. Kasi minsan, may mga wine na iniipon ko yung bote. Anong gagawin mo dyan? Gagawin ko flower base. So, pero hindi ko alam kung saan ko nakuha yun. I think I have an idea. Kasi,
nung kabataan ko, yung nanay ko, madami siyang National Geographic na mga libro. Tapos nakikita ko dun, although hindi ko naintindihan kasi syempre English yun, bata pa, ano bang alam ko, di pa ako ano sa English. Siguro nakikita ko lang doon yung mga pictures sa mga animals, kaya siguro nag-start akong maging ano ba to, curious sa nature, sa environment. Kaya siguro hindi ko alam kung ano talaga yung reason kung ba't ako ganun. Tapos yun, as I grew up, ayun, wala parang second nature na talaga sa akin as much as possible na maging cautious sa basura ko, sa mga tinatapan ko, sa mga choices ko. Na hanggang ngayon, actually, pet peeve ko kasi sa travel talaga. Pet peeve ko talaga kasi ang taas talaga nung carbon emission sa mga airplane kasi kaya puno ka hindi, umaandar naman yung airplane. Minsan pinupuno nila para lang maano. Na technically kami talaga nung husband ko. But afford naman talaga namin mag-travel kahit nga taon-taon, international, local, and foreign. Pero ako talaga yung pumipigil sa amin na parang mag-travel lang tayo once lang sa buhay natin. As much as possible, ayoko mag-air travel kasi nga dahil nga sa environment, ganon. So ayun, I mean naisip ko kung marami sana yung mga katulad ko na talagang gumagawa sila ng conscious effort na wag dagdagan yung carbon emissions nila. Kasi katulad, may sasakyan ako, hindi ko naman mapigilan yun kasi yun talaga yung kailangan ko sa buhay ko. Pero sa ibang aspect ng buhay ko, kung mababawasan ko talaga yung carbon emissions ko, ginagawa ko talaga. Yung grocery namin dati once a month, ngayon 4 times a year lang. Kasi nga, ayun ko din napunta ng grocery, bili ng bili. Kasi pag pumunta ka, napapabili ka lang din mo kailangan. Yes. Yung palit ng shoes, every 2 years lang, every 3 years lang. Yung damit, bata pa lang ako, nagre-recycle na ako, yung mga pantalon, ginagawa kong shorts. I mean, yung mga maliliit na bagay, pero hindi mo alam na parang naging second nature na sa'yo yung mga ganun. Yes. So hindi ko alam kung saan talaga nagsimula yun. Feeling ko dahil sa National Geographic na mga libro na yun, kaya siguro ko ganito. Ayan. Yan. I miss. Sa akin naman, nung student ako, unlike kasi ngayon, di ba kasi ng generation namin, di pa man ako super tanda, pero nung, Oh, galing yun sa pero nung generation ko kasi, hindi pa masyadong boost ang technology nung high school ako. Kumbaga, mahal ang print. Kumbaga nun. Exactly, miss. Sobrang ano mo na yung print nun, parang magkano na yung color. So, ang ginagawa namin ng mga kaklase ko nun, magazines. Yung, pag nagde-design kami ng portfolio, magka-cut kami ng letters from magazines. So, Yes. yun ang ginagawa namin. So, kumbaga, medyo malakas yung recycling sa generation namin sa pagkakaalam ko. Kasi uso din even yung projects namin sa mga arts, yung mga vase na gawa siya sa mga folded papers, mga origamis, ganun. Yung mga vase na parang may star, something. Tapos nauso pa doon yung magka-cut ka ng papers, magko-collect kami ng mga paper wraps, tapos ipapalagay sa amin sa loob ng bote. Tapos ilalagay siya sa mga gardens. Eco bricks, miss. Eco bricks. Medyo yun yung mga natatandaan ko ng high school. Tapos, hindi naman kami tatanim kasi wala namang tataniman sa school. Pero yun ang madalas na sinasabi sa amin dati. Recycling, huwag masyadong mag-print, ganon. So, isa siya. Pero I think isa sa pinaka naging eye-opener for me kasi ang family ko ay farmer. So, may nakikita ko, yung minsan naririnig ko sa lola at lola ko na lugi sila sa tanim. Kasi nga, yung mga effect ng mga bagyo, ganun. So, doon ako nag-start. Tapos, minsan ako-connect ko siya. Sinabi ng teacher ko, kaya nagkakabagyo kasi ganito. Tapos, bakit ba sumasama yung panahon, ganun. Bakit ang Pilipinas laging tagasalo ng bagyo, ganun. So, doon ko siya ngayon mas naintindihan. So, kumbaga, yun yung sinasabi ko kanina na hanggat di mo nararanasan, hindi ka magiging interesado. Hanggat di ka nagiging apektado, magiging wala kang pakialam. True. Yes. So, iba talaga yung yung nagagawa ng exposure, kumbaga. So, kapag na-expose ka sa ganong mundo, dun ka lang makakaisip ng paraan anong gagawin. Hindi ko naman sinasabing kailangan maranasan natin lahat ng negative before tayo maging open. Pero on my end, ganun yung nangyari. Naranasan at nakita ko kung ano yung mga possible epekto nun. Kaya mas naging ko. Kaya ngayon, medyo pag-usapang environment, as much as possible, gusto ko makipag-usap. Kasi kapag pag hindi mo shinare yun, yung mga alam mo, kumbaga parang may kasalanan ka din eh. Yes. Kasi hindi mo sinishare yung mga dapat mong i-share. Yung minsan kasi ang sinishare natin, mga chismis lang. Mga sinishare natin sa social media, gano'n. So, minsan, may mga bagay tayong kailangan i-share. So, yun ang sa akin. So, Kaya yun, wag ako sa totoo lang feeling ko, dun sa mga
mga Facebook friends ko. Parang ang dami sa akin doon naka-unfollow na sa akin. Kasi hindi ko mapigilan talaga, lalo na pagdating sa environment, sa animals. sa mga Exactly, ganun. miss. Nagpo-post talaga ako. Sabi ko, kahit na yung mga pinsan ko, mahilig mag-travel, magpo-post ako agad against anti-over-tourism. Yung kaibigan ko, dinala yung anak niya sa zoo, magpo-post ako about bringing people to the zoo. Yes. Pero yung mga ganun. Pero siguro we just have to have that courage and interest to voice out. Lalo na pag alam naman natin kung para saan yung mga ganitong bagay. Ini-increase natin yung Yung mga awareness. content creator din minsan yung miss when it comes to animal cruelty, yung mga Yes. animal show something. So medyo happy ako pag nag-expose sila ng mga Ayun, buti. yung mga sinasaktan yung mga Oo, animals. dinideklo, mga dinideklo ganon. yung mga Dito nila tigers. Oh my gulay. Gosh. Tapos, Tsaka yung sa mga elephants. Oh my alam niyo, gulay. miss, yung mga asong kinukulayan? Alam mo, yung... Saan ba yan? Mga sa ano, poodle? yung example, miss, yung mga corgi, ganun, kinukulayan sila ng parang orange para magmukha silang fox. Like, parang, di ba, hindi yun safe? Pero ano siya, sa pagkakaalam ko, Baka- merong mga products, Oh, mga baka meron chemical naman. Pet products safe. na Oo. pwede Pet siya. safe. So, kumbaga parang sa atin, may pangkulay ng buhok para sa atin. May pangkulay ng din buhok sila. para Oo. sa atin. Okay, thank God. So, ayun. Hindi ko talaga ma-handle yun doon sa... Yung mga elephants, yung sinasakyan yung mga elephants. Kasi Yes. yung likod naman nila not meant to carry heavy weight eh. Kaya ang unang, pag sinakyan sila sa likod, unang bumabagsak yung spine talaga nila. Alam naman natin nangyari sa katawan kapag ganun, di ba? Ayun lang. May friend ako na sumakay siya ng Pero pinost ko pa din. Feel ko in-unfollow niya ako. Pero okay lang. Yung mga ano. Oh my God. So, ayun. So, yun na nga, Justin. Yay! So, ayun na nga, guys. So, takeaways, Justin. So, tingnan mo. Ano yung mga na-takeaway mo from Yung meron. Ay, sorry naman. So, Yan last. so last na ko to. So, Yay. as a teachers, sorry. As teachers po, so, since, syempre, you have the medium to communicate na rin po with, example, for other student leaders din po in the future. So, if you could start a project na pwedeng maging inspiration ng mga iba nating mga estudyante or mga leaders, ano po ito at bakit? At saan po ito nagfo-focus? Personally, para po sa inyo. Ten. Marami na kasing pre-existing projects. So, siguro sa akin, since ang students ngayon ay mahilig sa social medias, siguro proper dissemination of information. So, halimbawa, pag Earth Day, yung since mahilig kayo mag-edit, gano'n. Tapos ipopost ninyo, tapos video, gano'n. So, siguro pwede yung mga gano'n. Kumbaga parang, siguro fan fact, something, gano'n. So, what's up right now about the environment, for example, anong nangyayari, and ano ibig sabihin nun, gano'n. So, more of information, siguro sa akin. Kasi marami ng projects eh. Marami na kayong kayang gawin sa mga tree planting activities, marami ng organization, so pwede kayo mag-join doon. Pero yung sa inyo, siguro, pwede kong, naiisip ko ngayon, since medyo mahirap mag-isip, ano siya, yung segregation of information. Tuloy, parang pagbibigay ng dissemination of information, not segregation of information. Dissemination of information. Kumbaga, proper use of social medias, proper use of your platform. So, Yes. katulad ng ginagawa nyo ngayon sa Move. So, meron kayong ganitong, so yung mga hindi may alam nito, pag maririnig nila. So, kumbaga ganon, proper use of your platform and your power, also your resources, kung paano kayo magbibigay ng information sa bawat isa. So, ayun. How about you po, Miss Louie? Ayun, parang di naman nalalayo kay Miss, pero parang katulad lang din ng mga sinabi ko kanina na hindi lang sana maging isolated subject or isolated lesson or isolated unit yung climate change or environmental awareness. Kung pwede siyang mag-penetrate as much as possible sa majority ng mga lessons. Mas maganda sana na kung yung mga performance sa mga bata, kahit sa ibang subject ay pwede i-aligned about climate change awareness. Yes. Baka pwede naman. Or yung mga kung may mga events kayo na kahit ito yung events pero yung underlying idea ay to educate more people about environment, about climate change, baka naman pwede. Yes. Parang ganun. Kasi parang iniisip ko, hindi naman in a way na parang i-bombard yung mga estudyante, but ano bang gusto natin? More awareness or no awareness about climate change? Di ba gusto natin more awareness about it? Yes. So, kung pwedeng mag-permeate siya as much as possible sa mga buhay ng mga estudyante,
I think kaya naman siya. Pero ano yun, medyo kailangan siya talaga upuan ng mga teachers kasi kung may effect siya sa curriculum, kailangan upuan namin to kung paano namin to mailalagay sa kanya-kanya naming mga subjects. So, So, ayun. So, ito magandang bagay ito yung kumbaga parang podcast siya pero ang topic about the environment. Maganda yung mga ganito. yes. Yes! So, ayun. Yes. So, ayun. So, yes. So, Justin, so, ano yung mga key takeaways mo ngayon? So, bale po, key takeaways ko po, pinaka-importante po, parang dito po, sinabi po sa, nung entry po about sa business na, mindset lang talaga. Dito po parang ganun din na mindset lang na, sa inyo po kasi, as an individual, sa inyo po magsisimula lahat. Tapos sabay, ang nangyari po kasi, parang, dahil po hindi nyo nakikita na, ay gumalaw ako, pero parang wala naman ako nakitang pagbabago. Ayun po minsan yung nakakapigil sa mga estudyante na ipagpatuloy yung movement about sa isang bagay tulad po ng climate change. Kaya siguro po yung pagkakaroon po ng mindset na kapag gumalaw ka, pwede ka maka-inspire ng iba. Tapos kapag nagbuo-buo yung mga movement nyo, tulad ng sinabi po ni Misha kanina, magiging isang bagay po yun na lalaki at lalaki. Kung saan magko-contribute po yun sa betterment rin po ng iba't ibang issue, hindi lang po ng climate change. Hay lang naman. So, ayun. Ay, ako na. So, personally po, bilang isang estudyante na gusto sana mag-ensay sa college, kaso hindi tatanggap na ng Naiyak na lang. Pero, ayun po, bilang isang estudyante na gusto mag-ensay, pero baka hindi mangyari, ayun po, for me, personally po, yung environment ay, parang isa siya talaga po dun sa mga pledge ko. Like, parang, I will protect you, be. Parang ganun. Pero, in a way, parang hindi lang siya dapat maging like parang I will protect you. Kailangan may action talaga siya. It should be like a lifestyle. Lifestyle, pero parang lifestyle siya na parang meron ka talagang ginagawa in a way na makaka-contribute ka. Contribute to society. True. And, syempre, kailangan maging competent tayo then confident na kaya nating isalba yung Earth from doomsday. And sana, let's work together and synergize for a better Earth and better environment for everyone. So, ayun. So, medyo cringe, pero ayun. Yay! So, ayun na nga, Barista Justin. Basta Ang dami natin natutunan ngayon. Sana may Exactly. natutunan yung mga nakinig sa atin. Oo. Kaya, with that, I am Franz Gabriel B. Jacono. And I'm John Justin S. Felipe. And this is Care Cafe. Don't forget to always care for the earth. Pero yun lang. Maraming salamat and goodbye. #WeCare, I care. Push. Bye-bye. Bye-bye!